Hello, kamusta tayong lahat? I praise my Father, the Creator of heaven and earth, for not stopping to pursue us. He wants us to return to Him because we are His inheritance. The Creator of this world, the all-powerful, holy God, Yahweh. He is our Father. He sent Jesus to us to cleanse us from our iniquities, to save us, to redeem us from eternal damnation. And so we must thank Jesus Christ for giving His life for us, for shedding His blood on the cross so that we may be saved. At kung sino man ang nagtitiwala kay Jesus Christ, naniniwala na Siya ang Savior, ay maliligtas. Because that's the promise of our Father. That's the promise of Jesus Christ to us. At hindi nag-fail ng promise si Almighty Father. Si Jesus Christ, our Savior, our friend, and the one who writes our names in the Lamb's Book of Life. Si Jesus Christ, wala nang iba. And I exalt the Holy Spirit for comforting us, for guiding us. The Holy Spirit was sent by the Almighty Father to remind us that our Father and Jesus Christ loves us so much. Last time, we read Amos chapter 2. Amos chapter 2 is about the people who already know the Almighty Father and Jesus Christ, but then they are kept on committing transgressions. Yung sa Amos chapter 1, yun naman yung mga unbelievers. They don't want to acknowledge the Almighty Father. They don't want to return to the Almighty Father. So that's Amos chapter 1. Itong sa Amos chapter 2 naman, acknowledging the Almighty Father and Jesus Christ, but not fully obeying the Almighty Father. Nakakalimutan ng mga tao si Almighty Father. Kahit kilala nila si Almighty Father, kilala nila si Jesus Christ and the Holy Spirit, mas sinusunod nila ang kanilang mga sarili. Mga unmerciful, unforgiving, mga hypocrites. At sila rin yung nagbe-betray sa kapwa-tao nila, gumagawa pa rin ng kasalanan. Yun ang nandito sa Amos chapter 2. Sila rin ang nagsasabi sa mga prophets na huwag mag-prophesy. At iniinganyo ang mga Nazarites o ang mga tao na gustong maglingkod kay Almighty Father to continue sinning. Kaya si Almighty Father, He's weighed down by those people dahil nagiging pabigat. Ano ang gagawin ni Almighty Father? Humiliation and shamefulness ang mararanasan ng mga tao na nakakakilala na kay Almighty Father at kay Jesus Christ, pero ayaw sumunod ng totohanan. Ayaw i-relinquish or ibigay ang kanilang total commitment kay Almighty Father. Nag-hold back pa kay Almighty Father at saka kay Jesus Christ. Yung focus ng mga tao dito sa Amos chapter 2, nandito pa rin sa mundo. Hindi nakafocus kay Almighty Father. Hindi nakafocus kay Jesus Christ. No? Kaya tayo, ibigay natin ang lahat-lahat kay Almighty Father. Maging forgiving tayo. Mapagpatawad.
Huwag magtatanim ng galit sa kapwa-tao. At huwag maging hypocrites. Huwag lagi customs and traditions. Ano ang susundin natin? Yung kung ano ay sinasabi ni Almighty Father dito sa Bible, hindi ang customs and traditions. Dahil ang customs and traditions, mga saling lahi lang ng saling salita lang passed down from generation to generation na mga salita yun. Okay? Na hindi tayo sure kung totoo o hindi. Ano ang totoo? Ito nasa Bible. Ito ang totoo dahil mas una pa to sa kahit na ano. Itong Bible from Genesis up to the book of Revelation. Genesis kung paano na-create ni Almighty Father ang mundo. So dito sa Bible makikita natin yung power of our Father. At binigyan niya ng power and authority si Jesus Christ to judge people. Kasama na ni Almighty Father si Jesus Christ. Binabanggit na since the book of Genesis si Jesus Christ. So dito na tayo sa Amos chapter 3. Itong Amos chapter 3. Continuation ng Amos chapter 2. Siyempre magkasunod 2 and 3. No? So basahin natin. Nagbabasa na ba kayo ng Bible? Magbasa tayo ng Bible. Hindi to para kay Almighty Father kaya ating binabasa ang Bible. Hindi para sa akin. Hindi para sa kung sa kani-kanino man. Binabasa natin ang Bible to feed our souls. Ito yung salita ni Almighty Father. Nakakapagpalakas ang salita ni Almighty Father. Through the power of the Holy Spirit, we must ask the guidance of the Almighty Father and Jesus Christ so that we may understand His words through the power of the Holy Spirit. Maiintindihan natin. Dahil ibibigay ni Almighty Father, dahil siya ang hinahanap natin, kaya maiintindihan natin. So dito tayo sa Amos chapter 3, no? Hear this word that the Lord has spoken against you, O children of Israel. Makinig kayo sa mga salita ni Almighty Father laban sa inyo. Against the whole family which I brought up from the land of Egypt. So binabanggit family, children, brethren, di ba? Lagi dito sa Bible. So ano ang gusto ni Almighty Father? Tayo ay family. Hindi religion. Relationship. Family. Okay? Dahil iisa ang tatay natin, si Almighty Father. Siya nag-create sa atin. Kaya binabanggit lagi dito sa Bible, family, brethren, father. Diba? Hear this word that the Lord has spoken against you, O children of Israel, against the whole family which I brought up from the land of Egypt. Galing sa lugar ng bondage of sin. Land of Egypt. No? Saying, you only have I known of all the families of the earth. Kayo lang. Nakilala ko na pamilya dito sa mundo. Therefore, I will punish you for all your iniquities. Dahil sa mga kasalanan ninyo, paparusahan ko kayo. Dahil sa inyong mga kasalanan. Verse 3. Can two walk together unless they agreed? Ang dalawang tao ba pwedeng maglakad ng sabay unless nag-agree sila na maglalakad sila ng sabay? Will a lion roar in the forest when he has no prey? Magro-roar ba ang lion sa isang forest kung wala siyang prey? Will a young lion cry out of his den if he has caught nothing? Kung ang young lion, iiyak ba sa labas ng kanyang lungga kung wala siyang nahuli kahit isa? Will a bird fall into a snare on the earth where there is no trap for it? Yung isang ibon ba, matatrap ba sa mundo kung wala namang trap, nakatrap dito?
sabi sa verse 5, will a snare spring up from the earth if it has caught nothing at all? Kung ang isang patibong or isang trap, gagalaw ba yon or magsasara ba yon from the earth kung wala yung nakukuha if it has caught nothing at all? If a trumpet is blown in a city, will not the people be afraid? Kung merong trumpet or ram's horn ang pinatunog sa isang city, hindi ba matatakot ang mga tao? If there is calamity in a city, will not the Lord have done it? Kung meron mang kalamidad sa isang lugar, hindi ba si Almighty Father ang gumawa nun? Surely the Lord does nothing unless He reveals His secret to His servants, the prophets. Anong ibig sabihin nun? Kaya nag-roar ang lion dahil may prey. Kaya ang young lion nagka-cry out or give his voice kasi meron siyang nahuli. Yung bird na natatrap kasi meron siyang kinagat, no? At ang trap, merong gagalaw siya, mag-close siya dahil meron siyang nahuli. Naintindihan niyo? Hindi magagalit si Almighty Father kung wala tayong ginagawang masama. Hindi magbibigay si Almighty Father ng warning kung mga bagay na gusto niya ang nakikita niya na ginagawa natin. Kaya nga sabi dito, surely the Lord does nothing unless He reveals His secret to His servants, the prophets. I-reveal niya ang kanyang secret sa servant, the prophet. Dahil may nakikita si Almighty Father na mali, na gusto niyang bigyan ng warning ang mga tao. Pero kung wala naman nakikitang mali si Almighty Father, magsasabi ba siya na nagagalit siya? Verse 8, a lion has roared, who will not fear? The Lord has spoken, who can but prophesy? Pag sinasabing lion, royalty, nobility, si Almighty Father, no? Who will not fear? Sinong hindi matatakot? Nagsalita si Almighty Father, who can but prophesy? Sino ang magbibigay ng warning sa mga tao? Si Almighty Father ay nagsalita. Sino ngayon ang gagamitin ni Almighty Father para pagsabihan ng mga tao? Ano ang sasabihin sa mga tao? Verse 9, proclaim in the palaces at Ashdod. Ashdod, doon nakatira yung mga Ashdodites. People who worship Dagon, dragon. Tsaka yun ay sumasamba sa mga idols. Polytheism or paganism. Lahat sinasamba. Pati ang araw sinasamba, pang-ulan sinasamba, ang mga pananim sinasamba, lahat na kahoy, puno, halaman. Sumasayaw daw yung araw. Lahat na lang nang makita, nakakita ng shadow. Korting tao daw. Si Jesus na daw yun, si ano na daw yun, lahat na lang. May sa isang takip ng tapayan, nagkorting tao o sinamba na agad. Walang, lahat na lang sinasamba. Nagkorting tao lang. Ba't ganon? Halimbawa, yung semento, umulan, nagkaroon ng hamog yung semento, nagkorting tao lang. O sinamba na. Ba't ganon? Hindi ganon si Almighty Father. He wants to be worshipped in spirit and in truth. And also Jesus Christ, kung anong gusto ni Almighty Father, ganon din ang gusto ni Jesus Christ.
So, ano natin, ulitin natin. Proclaim in the palaces at Ashdod. Sabihin sa mga tao sa Ashdod, sa mga tao na mahilig sumamba, sa mga Diyos-Diyosan, kung ano-ano ang sinasamba, kahit religious leader nila, sinasamba nila. Huwag nyo sabihin hindi nyo sinasamba yung religious leader ninyo. Mas binibigyan nyo ng halaga yung mga religious leaders ninyo kaysa kay Almighty Father, kaysa kay Jesus Christ. Tingin nyo sa religious leaders ninyo, tao lang yon. Yung religious leaders ninyo, tao yon. Kagaya ninyo. Pantay-pantay tayo. So, ba't mo sasambahin yung mga tao? Ba't mo sasambahin yung mga tao na namatay na? Namatay na nga, sasambahin mo ba? Ang sasambahin natin, yung namatay at nabuhay. At kitang-kita na umakyat sa heaven, si Jesus Christ. At si Jesus Christ, babalik siya to judge the people. Yun ang i-worship natin, i-glorify natin. Kung ano yung nasa Bible, that will tell the Almighty Father. Pinakauna pa to sa lahat ng mga libro na ginawa dito sa mundo. Dahil ang author nito, gumawa ng mundo. The beginning and the end. Proclaim in the palaces at Ashdod and in the palaces in the land of Egypt, and say, assemble on the mountains of Samaria. See great tumults in her midst, and the oppressed within her. Ano ba yung tumults? Kaguluhan. Busyness or violence, no? Yun ang ibig sabihin ng tumults. See great busyness or violence in her midst. Magsama-sama, i-proclaim sa lahat ng tao. Sa buong mundo. Assemble on the mountains of Samaria. See great tumults in her midst, and the oppressed within her. For they do not know to do right. Hindi sila marunong gumawa ng tama. There's no righteousness. For they do not know to do right, says the Lord, who store up violence and robbery in their palaces. Anong ginagawa ng mga tao? Nag-iipon ng violence, nag-iipon ng kasalanan, and robbery. Ano yung robbery? Devastation. Ano ang nirob nila? Yung tao, tinatanggalan ng dignidad, tinatanggalan ng karapatan. Walang justice. Tinatanggalan ng buhay. That's murder. Kaya robbery. Robbery rin, isa rin yun sa paggagawa ka ng robbery. Nagsisinungaling ka rin, di ba? Pag nang-chichismis ka ng tao, robbery din yan. Mga backbiters, robbery din yun. Kaya nga, who store up violence? Bakit nagkakaroon ng violence? Nag-aaway-away. Nag-aagaw-agawan. Ano ba yung mga pinag-aagawan ninyo? Nag-aagaw-agawan ng kayamanan, nag-aagaw-agawan ng kasikatan dito sa mundo. Sino mas sikat? Mas sikat ang mga ganon, di ba? Pagalingan. Competition. Agawan kayo ng mga inggitan. Selusan. Puro mga nakafocus ang tao doon. Swapangan, greediness. Ano mangyari? Verse 11.
Therefore, thus says the Lord God, an adversary shall be all around the land. Anong adversary? Kalaban. Shall be all around the land. He shall sap your strength from you, and your palaces shall be plundered. Sino yung adversary? Sino yung kalaban? Alam naman natin yung kalaban natin, di ba? Di isa lang yun eh. Pero marami siyang mga fallen angels na sumasabay sa kanya. Ngayon, yung mga tao ngayon na wicked, bakit sila nagiging wicked? Nagiging vessel sila for wickedness. Mga demon possessed. Pero sino yung pinaka-leader nun? Yun ang adversary, isa, si Lucifer. Siya yung nangunguna sa rebelde, di ba? Yun ang kalaban natin. Hindi yung kapwa-tao natin. Kaya lang nagiging masama yung kapwa-tao natin. Hinahayaan nila na manahan sa puso nila ang kasamaan. Saan galing ang kasamaan? Kanino sila nagpapasakop? Pag masama ka or wickedness ang ginagawa mo, kanino ka nagpapasakop? Kay Satanas, diba? So, yun ang adversary. Yun ang ugat, no? Anong gagawin ngayon? He shall sap your strength from you. Manghihina ka. At pag nanghina ka, ano mangyari sa'yo? Mamatay ka. At pag namatay ka, saan ang mapunta ang kaluluwa ng mga taong wicked? Sa impyerno. And your palaces shall be plundered. Ano yung palaces? Bahay ba to? Hindi ito bahay. Yung pagkatao mo. Dahil ano ba ang kinoconsider ni Almighty Father? Ni Jesus Christ na temple, na isang structure na bigay niya. Palace tayo, no? Walang contentment, walang peace, walang joy sa puso ng tao. Kaya nga, he shall sap your strength from you. Verse 12, thus says the Lord, as a shepherd takes from the mouth of a lion 2 legs or a piece of an ear, so shall the children of Israel be taken out who dwell in Samaria, in the corner of a bed, and on the edge of a couch. Sabi ni Almighty Father, in shepherd, ano ang kinukuha ng shepherd? Takes from the mouth of a lion 2 legs or a piece of an ear. So shall the children of Israel be taken out who dwell in Samaria. Hindi na buo. Kinain na ng leon. 2 legs or piece of an ear na lang ang nakuha. Durog na ang nakuha ng shepherd. Ganoon din ang mangyayari sa mga children of Israel or mga tao na ayaw sumunod kay Almighty Father, who dwell in Samaria. Ano ang ibig sabihin ng Samaria? High place to eh, or mountain. Ano nga yun, Samaria? Watch Mountain. Nakatira sa Watch Mountain, who dwell in Samaria. Nakatira sa arrogance. Ibig sabihin, ganun ang ugali, arrogante. So shall the children of be taken out who dwell in Samaria, mga mayayabang. Ganun ang mangyayari sa kanila. Matudurog, magkakawatak-watak ang pagkatao mo. Yun ang gagawin ng adversary sa'yo o ng kalaban. In the corner of a bed and on the edge of a couch. Corner na ng bed or sa edge ng couch, hindi na sa gitna. Nakatapon ka na, para kang basura. Hindi na binibigyan ng halaga ng adversary ang mga tao. Sino yung adversary nga ulit?
Ginagamit lang kasi tayo para saktan si Almighty Father ni Lucifer, pero tayo, ang tao nagpapagamit naman at naiengganyo sila. Dahil ang tingin ng mga tao at ng mga tao na nakakilala ng kay Almighty Father, andito pa rin sa mundo. Kaya hindi tayo magtataka kung bakit 1/3 lang ang makakabalik na flames of fire na kaluluwa ni kay Almighty Father. Dahil sa katikasan ng ulo ng mga tao na kahit na nag-proclaim na ang mga prophets or nakalagay na dito sa Bible lahat ng mga sinasabi ni Almighty Father, pero yung mga tao naman hindi pa rin sumunod kay Almighty Father. Kaya hindi tayo magtataka kung bakit 1/3 lang ang makakabalik kay Almighty Father. Verse 13, hear and testify against the house of Jacob, says the Lord God, the God of hosts. House of Jacob. So this, it means family, no? Pag sinasabing house of Jacob, house of the followers of the Almighty Father. Tinatawag ang Jacob a follower, pero hindi naman totally committed to Almighty Father. Verse 14, that in the day I punish Israel for their transgressions, I will also visit destruction on the altars of Bethel, and the horns of the altar shall be cut off and fall to the ground. Sa araw na paparusahan ko ang Israel, or yung mga tao na nag-struggled with God para sa kanilang mga kasalanan, bibisitahin ko rin sila, sisirain ko rin ang altar of Bethel. Ano ba tong altar of Bethel na to? Altars Madaming altars of Bethel. Ang mga tao maraming altar. Sinong mga sinasamba ninyo? Maraming sinasamba ang mga tao. Bethel means house of God. Maraming mga sinasamba ang mga tao. Iba-iba ang altar. Napuno na ng altar itong mundo. Saan natin nabasa yon? Sa Hosea ba yon? Punong-puno na ng altar ang mga to, ang mga mundo, dahil ang mga tao ay maraming sinasamba. And the horns of the altar shall be cut off. May horn ang altar at yun ay puputulin. Anong sinisimbolize ng horn? Yabang. Yun ang sinisimbolize ng horn. Di ba pag sinasabi, oh, may sungay ka na, ha? Ibig sabihin matapang ka na, mayabang ka na. Yabang yun. And the horns of the altar shall be cut off and fall to the ground. Yung kayabangan ng tao, mahuhulog sa sahig or sa semento or sa lupa. Dahil paparusahan ni Almighty Father ang mga tao na maraming sinasamba, sumasamba ng pera, sinasamba ang mundo na to, kung ano-ano pa. Verse 15, I will destroy the winter house along with the summer house. Ano ibig sabihin ng winter house at summer house? Pag sinasabing winter house, pag malamig, doon ka pupunta. Pag sinasabing summer house, pag mainit, doon ka pupunta. Ibig sabihin, walang mapupuntahan ang mga tao. Walang mapagtataguan ng mga tao. Dahil lang winter house at summer house, pag protection yun, pag kailangan mo ng pag giniginaw ka, doon ka pupunta sa winter house. Di ba pag ang lugar ay, doon tayo sa summer capital of this country. Pag sinasabing summer capital, pag mainit ang lugar, doon ka pupunta sa summer capital, di ba? O pag malamig, doon ka naman pupunta sa mainit na lugar. So, walang mapagtataguan ang mga tao. Dahil sisirain ni Almighty Father. Ang mga, kung saan magiging convenient ang mga tao. Because of
iniquities and transgressions. Ituloy natin, ano? The houses of ivory shall perish. Yung una, the winter house and the summer house, sisirain ni Almighty Father. And also, the houses of ivory shall perish. Ano yung houses of ivory? Ivory, ito ay, ano no? Kinuha ko sa internet, hard, creamy, white, modified dentin. Parang buto. Actually, buto talaga. No, ng elephant or walrus or narwhal. It, durable metal siya. Hindi siya madaling masira. Symbolizes elegance, wealth, or luxury. Sisirain ni Almighty Father, the houses of ivory. And the great houses shall have an end. Ano yung great houses shall have an end, says the Lord. Yung great houses, malalaking bahay, hindi lang to ay malaking bahay, kundi ito rin ay yung mga tao na kasama sa isang great lineage. Magkakaroon ng katapusan. It's a family or a structure. Kaya nga di ba pag house of Jacob, hindi yung bahay ni Jacob, kundi yung family. And the great houses shall have an end. So yung mga tao, na grupo ng tao na family sila, they will have an end. Di ba, ano bang mga sikat na house of... Ayoko magbanggit ng mga surname. Yung mga namumuno dito sa mundo. Mga social yun, di ba? Mga... they have an opulent lifestyle. They shall perish, and the great houses shall have an end, says the Lord. Pag sinabi ni Almighty Father, mangyayari ito. Dahil matigas ang ulo ng mga tao. Paulit-ulit na si Almighty Father nagbibigay ng warning. Bago pa man sakupin ng Babylon ang Judah at ang Israel, alam na ni Almighty Father yung mga mangyayari after na masakop ang Israel at ang Judah. Alam na ni Almighty Father. Up to the book of Revelation, alam na ni Almighty Father lahat. Simula pa nung gawin niya yung mundo, alam na niya kung anong mga mangyayari. Pero yung pag nangyayari na, napaka-painful kay Almighty Father. Nararamdaman pa rin niya yung pain. Pag nagkakasala tayo sa Kanya, yung mga taong nawala sa Kanya, kahit alam ni Almighty Father na mawawala yun, pag dumating na yung oras na mawawala na yung mga tao, nagkakaroon pa rin ng pain si Almighty Father sa kanyang heart. Nalulungkot pa rin siya. Dahil yung mga tao na yung nag-decide na sila na ayaw nila kay Almighty Father. And so, their souls are already in Hades or Sheol. At kakalimutan na ni Almighty Father yun. Hanggat yung body natin, nandito yung soul sa body natin, kay Almighty Father tayo magtiwala. Dahil pag natanggal na yung soul natin sa body natin, yun na yung time na makakabalik tayo sa tatay natin, or yun yung time na matatapon yung kaluluwa natin sa eternal damnation. Kung ngayon pa lang nakakaramdam tayo ng pain sa body natin, yung soul makakaramdam din ng pain and hopelessness kung sa impyerno mapupunta. So, dito tayo sa Amos chapter 4.
Hear this word, you cows of Bashan, who are on the mountain of Samaria. Cows of Bashan. Pag sasabing cow, ano ibig sabihin yung cow dito? So, ito ay mga livestock. Ibig sabihin, mga tao rin ito. Bashan means fertile land. Makinig kayo, O cows of Bashan, mga tao sa fertile land, who are on the mountain of Samaria. Cows of Bashan, nasa fertile land, pero nasa mountain of Samaria. Ano yung mountain of Samaria? Highest point, or watch mountain, or arrogance, boastfulness. Pag nagkakasala tayo kay Almighty Father, mayabang tayo. Kala natin kaya natin lahat. Hindi tayo papakumbaba kay Almighty Father. Kaya nga, Samaria, nasa taas, arrogant, boastful, prideful. Kaya nga, di ba, merong yung mga colored gender, meron silang pride walk. Bakit tinatawag nilang pride? Nagyayabang ba sila kay Almighty Father? Sino pinagyayabangan nila? Pag nagyayabang ka, may ibig sabihin may gusto kang patunayan. Anong gusto mong patunayan? Pag nagkakasala tayo, mayabang tayo. Hear this word, you cows of Bashan, who are on the mountain of Samaria, who oppress the poor. Anong ginagawa sa mga poor? Not just the poor who poor in material things or earthly possessions, but poor in spirit. Anong ginagawa ng mga tao? Binubuli, no? Cruel sa mga kapwa-tao. Pag nakitang naive, lolokohin, aabusuhin. Or pag nakitang mabait ang tao, kakayan-kayanin lang. Minamanipulate. So, form of oppression din yung manipulation. Abusive behavior. Pag nag-oppress ka rin ng tao, no? Kasali na rin doon yung nagsisinungaling ka. Kasi binibigyan mo sila ng anxiety and distress. Yung kapwa-tao mo. Maltreatment. Who crush the needy? Ano yung crush? Dinudurog mo. Yung mga tao na nangangailangan. Yung mga tao na nagsasabing, dudurugin kita, gagapang ka sa lusak. Yung mga tao na yun, wicked. Hindi ganun magsalita si Almighty Father. Pag nakarinig kayo ng mga taong, dudurugin kita, wawasakin kita, hindi ka gagapang ka sa lusak, gagapang ka na parang uod. Hindi salita ni Almighty Father yun. Hindi yun ganun magsalita si Jesus Christ. Pag mga ganung klaseng tao, walang pagmamahal sa puso, yun. Wicked people. Pag wicked people, sino na mamayani sa puso nila? Who say to your husbands, bring wine, let us drink. Or literally, who say to their masters or lords, bring wine, let us drink. Ano ibig sabihin nun? Domineering, overpowering. Ayaw magpasakop. In short, mayabang, no? Tsaka aggrandizement.
Alam niyo yung aggrandizement? Boastful. Yung maliit na bagay, papalakihin nila kunyari. Pero hindi naman totoo. So, isang kasinungalingan din and form of manipulation. Verse 2, the Lord God has sworn by His holiness. Behold, the days shall come upon you when He will take you away with fish hooks and your posterity with fish hooks. So, si Almighty Father, He sworn by His holiness because He is holy. Darating ang araw sa inyo na si Almighty Father, tatanggalin kayo with fish hooks. Will take you away with fish hooks. Ano yung bakit with fish hooks and your posterity with fish hooks? Anong ibig sabihin nun? Di ba pag fish, may fish hook na sa bibig, nakaganon, nakasabit. At saka pag may fish hook, wala ka ng palag. Hila-hila ka na lang na ganon. Wala tayong palag. Pag tinanggal ni Almighty Father lahat na mga pinagyayabang natin dito sa mundo, wala tayong palag. Yung buhay natin, pag tinanggal sa atin ni Almighty Father, walang palag, diba? Diba pag ang tao, kahit ayaw mo pang mamatay, wala kang palag. Parang kang naka-fish hook. Pati yung mga future generation, tatanggalin ni Almighty Father sa'yo. And your posterity with fish hooks. Walang palag. Para kang isda na hila-hila ka na lang. Kahit malaking isda ka, pwede kang hilahin. Malaking ano ko. Kahit mataba, no? Kasing taba ako, mataba pa. Or ano, madaling hilahin. Verse 3, you will go out through broken walls, each one straight ahead of her, and you will be cast into Harmon, says the Lord. Anong mangyayari pa? You will go out through broken walls. Pader, pero butas pala. Kasi dito sa mundo, hindi naman tayo makakalas dito sa mundo na to. May firmament. Itong mundo na to, ang earth, may firmament. Walang nakakalabas dito sa mundo na to na buhay. Ang katawan. Naintindihan ninyo? We will never get out of this world alive. Yun ay katawan natin, hindi alive. Paano lang makakaalis? Yung soul natin. Kaya nga, you will go out through broken walls, each one straight ahead of her, and you will be cast down or will be cast into Harmon, says the Lord. What is Harmon? Itatapon ka sa isang place or sa site which is unknown. Or high fortress. Secluded area. Doon ka dadalhin. At saan yung Harmon na yon, yung secluded area na yon, para sa mga wicked people? Harmon ay ang Sheol or Hades. Verse 4, come to Bethel and transgress. Pumunta kayo sa Bethel at and commit offense. At Gilgal, multiply transgressions. Gilgal, it's a circle of stones. Kasi dito gumawa ng stones yung 12 tribes as a palatandaan, no? Palatandaan nila yon sa Gilgal. At Gilgal, multiply transgression. Bring your sacrifices every morning. Tuwing umaga, dalhin nyo ang yung sacrifice.
your tithes every 3 days. Pero sa Deuteronomy chapter 14 verse 28, no? Every 3 years or every third of the year. Dito sa Deuteronomy chapter 14 verse 28, it says, at the end of every third year, you shall bring out the tithe of your produce of that year and store it up within your gates. So dito, your tithes every 3 days. Dito sa Amos. Pero sa Deuteronomy, every 3 at the end of every third year. So, ibig sabihin ko 3 days, third year, no? Baka matuwa yung mga leader ninyo, mga pastor, every 3 days pala eh. Manghihingi ng tithes every 3 days. Natutuwa na naman yung mga preacher dyan, yung mga religious leader dyan, yung mga pastor dyan, every 3 days pala ang tithes eh. Hindi. Ha? At the end of every third year, you shall bring out the tithe of your produce of that year and store it up within your gates. Deuteronomy chapter 14 verse 28, and that tithe is only for the Levites. Ano? Doon ibibigay sa mga Levites, hindi sa mga religious leaders, hindi sa congregation ninyo. Hindi nyo itatabi sa bangko. Ibibigay sa mga Levites. May kilala ba kayong Levites ngayon? So, ba't kayo nagkukuha ng mga tithes? Di ba may pag-may-ari kayo ng mga lupa? Sinong may-ari ng lupain ninyo? Nasa SEC, korporasyon. O sino ang leader ng korporasyon ninyo? Sinong pinaka-CEO ng korporasyon ninyo? O di ba? O kilala natin, di ba? O, di kayo rin yun may-ari ng tao. So bakit kayo nanghingi ng tithes, no? Ang pinagsasabihin lang dito, sino? Basahin natin mabuti ha. Amos chapter 4 verse 4. Come to Gilgal and transgress. At Gilgal multiply transgressions. Bring your sacrifice every morning, your tithes every 3 days. Offer a sacrifice of thanksgiving with leaven. Proclaim and announce the freewill offerings. For this you love, your children of Israel, says the Lord God. Ito ang gusto ninyo, di ba? Ito ang mahal na mahal ninyo. So, anong sinasabi ni Almighty Father dito sa verse 4 and 5? Galit si Almighty Father dito. Sige, pumunta kayo ng Bethel at mag-commit kayo ng kasalanan o ng transgression. Pati sa Gilgal, damihan ninyo yung transgression. Tapos, ang gawin ninyo, magdala kayo ng sacrifice every morning. Tapos, your tithes every 3 days. Ha? Gawin ninyo yon, sabi ni Almighty Father. Offer a sacrifice of thanksgiving with leaven. Oh. Di ba pag mag-offer yung sacrifices of thanksgiving, unleavened bread? Bakit sinasabi ni Almighty Father na may leaven? It means to say, kabaliktaran to. Proclaim and announce the freewill offerings. For this, you love, you children of Israel. Says that, ito ang gusto ninyo, di ba? Gigil na si Almighty Father. Nagagalit si Almighty Father dito. Ito ang gustong-gusto ninyong gawin, di ba? Diba, gumawa kayo ng kasalanan. Yung dadalhin ninyo yung sacrifice nyo every morning, tapos yung tithes ninyo every 3 days. Di ba ito yung gustong-gusto ninyo? Tapos mag-sacrifice kayo ng may leaven. Di ba gusto nyo to? Proclaim and announce the freewill offerings. Di ba gusto nyo to? For this you love, you children of Israel, says the Lord God. Nakikita natin yung si Almighty Father, no? Yung frustration niya. Yung pain na naramdaman niya. Na binabali wala ng mga tao. Pero si Almighty Father, mahal pa rin niya tayo. Kaya nga siya nagagalit eh. Kaya nga siya frustrated sa atin eh. Kasi mahal niya tayo eh. Kasi tayo ang kanyang inheritance. Kaya niya sinasabi itong mga bagay na to. Kaya pinagsasabi niya tayo, mahal niya tayo.
Pero ang tao hindi naiintindihan. Parang yung anak, no, na pagsasabihan mo ng yung anak mo, pero yung anak mo naman nagdadabog, hindi ako mahal ng magulang ko, hindi ako mahal ng nanay ko, hindi ako mahal ng tatay ko. Lagi na lang akong pinapagalitan. Paano hindi ka papagalitan? Puro kasalanan ang ginagawa mo. Lagi na lang ako nakikita. May kantang-kanta na. Sinong bang titignan? Ikaw ang anak Tayo ang anak Sino pa bang titignan? Sino pa bang, di ba may kantang, ako nakikita ako nasisisi. Sino pa bang sisisihin? Sino pa bang pagsasabihan? Yung kapitbahay ba sisisihin? Hindi, syempre ikaw willing kang gumawa ng kasalanan. Gusto mo yun di ba? Mahal na mahal mo yun, di ba? For this you love, you children of Israel. Di ba gusto mo yan? Verse 6. Also, I gave you cleanness of teeth in all your cities, and lack of bread in all your places, Yet you have not returned to me, says the Lord. Anong ibig sabihin nito? Also, I gave you hunger. Yung cleanness, malinis ang ipin ninyo, hindi na dumihan. Bakit hindi na dumihan yung ipin ninyo? Kasi wala kayong makain, di ba? And lack of bread in your places. Hindi nyo na kailangan mag-toothbrush, malinis ng bibig ninyo, hindi kayo nakakain. No? Kasi gutom kayo, wala kayong makain. Also, I gave you cleanness of teeth in all your cities, and lack of bread in all your places. Yet you have not returned to me, says the Lord. Hindi kayo humihingi sa akin. Hindi kayo nagpapasalamat sa akin. Hindi kayo nagmamakaawa sa akin. Hindi kayo humihingi ng tawad sa akin. Kahit nagugutom kayo, anong ginagawa ninyo? Hindi tayo nakatingin kay Almighty Father. Hindi tayo nagtitiwala sa Kanya. Verse 7. I also withheld rain from you. Hindi rin ako nagpadala ng ulan. When there were still 3 months to the harvest, kahit mag-harvest time na, 3 months pa, hindi ako nagpadala ng ulan. I made it rain on one city. I withheld rain from another city. Sa isang city, merong ulan. Sa isang city, walang ulan. One part was rained upon, and where it did not rain, the part withered. Yung mga pananim nag-wither doon sa lugar na hindi nag-rain. Pero doon sa isang lugar na nag-rain, hindi nag-wither. Verse 8. So 2 or 3 cities wandered to another city to drink water. Kaya may 2 o 3 cities ang naghanap ng tubig sa ibang city para makainom ng tubig, makapag-igib ng drinking water. But they were not satisfied, yet you have not returned to me, says the Lord. Ginagawa ni Almighty Father, binibigyan na ng lesson ang mga tao. Famine. At saka, walang tubig, walang rain. Kung walang rain, wala ring pananim. Anong nangyari? Hindi bumabalik ang mga tao kay Almighty Father. Gusto ni Almighty Father, bumalik ang mga tao sa Kanya, humingi ng tawad, pero hindi ginagawa ng mga tao yun. Kagaya nun pag may mga calamities tayong nararamdaman or tragedies sa mundo like lindol na malala o bagyo, anong ginagawa ng mga tao? Bumabalik ba kay Almighty Father? Hindi. Nakafocus ang mga tao sa kanilang sarili. Gutom kami, o ang aawayan yung kapwa-tao. Hindi humingi kay Almighty Father. Hindi naninikluhod kay Almighty Father. Hindi nagmamakaawa kay Almighty Father. Hindi humihingi ng tawad kay Almighty Father. Baka sabihin, hindi humihingi naman kami ng tawad. Nagmamakaawa nga kami. But lip service lang. Hanggang bibig lang. Pero sa gawa, hindi ginagawa ng tao. At kung lalapit man kay Almighty Father, gumagawa pa, kailangan pang nakaharap sa isang image. At si Almighty Father ba talaga tinatawag ninyo? Si Jesus Christ pa ang hinihingan nyo ng tulong? O ang hinihingan nyo ng tulong
ay yung mga taong namatay na. Sino hinihingan ninyo ng tulong? Yung mga ancestors ninyo? Hindi na kayo tutulungan nun. Either nasa impyerno na sila, or kung nasa langit sila, hindi nila kayo madidinig. Dahil ang makakadinig sa atin si Almighty Father, tsaka si Jesus Christ. Sila ang may power. Hindi mga ancestors ninyo, hindi mga taong namayapa na. Hindi, yung namayapang tao, holy yun eh. Mapagkakatiwalaan ko yun kasi holy siya, malapit siya kay Almighty Father. Ba't ikaw hindi ka pwedeng lumapit ng diretso kay Almighty Father? Kailangan pang dumaan sa isang tao na namatay na sinasabi mong holy. Hindi ka pwedeng lumapit kay Almighty Father na ikaw mismo. Kaya nga nandiyan si Jesus Christ eh, yung high priest natin eh. Siya lang ang only mediator. Tapos tawag pa kayo ng tawag na ibang pangalan. So ano nangyayari? Hindi tayo natulungan. Dahil ibang mga pangalan tinatawag ninyo. Ang tatawagan natin si Almighty Father at si Jesus Christ. Yung iba naman mga religious leader dyan, hindi, magbigay kayo ng tithes para bigyan kayo ng blessing. Ano yun? Para bigyan ng blessings, magbigay sa mga taong nangangailangan. Nangangailangan ba yung religious leaders ninyo? Meron silang sweldo. Sweldo nga, di ba sabi ni Jesus? So Jesus ang nagsabi nun eh. Sweldo. Pero yung tithe sa mga Levites yun. Pero yung magbibigay kayo ng offering sa kapwa-tao ninyo na nangangailangan. Yung mga walang makain. Para pabigyan tayo ng blessings ni Almighty Father. Makikita ni Almighty Father yung binibigay ko na blessing sa tao na to, pinamimigay niya sa mga tao nangangailangan. Kaya bibigyan ko pa rin ng blessing ang tao na to. Bibigyan ko pa siya ng maraming mga pagkain para nang sa gano'n maipag-share niya sa kapwa-tao niya. Ganun ang gusto ni Almighty Father. I-share sa kapwa-tao. So kayo nyo binibigay. Hindi ko bibigay sa mga nanghihingi to. Bibigay ko to sa pastor namin. Oh. Isweldo ang pastor ninyo. Bigyan nyo yung mga tao nakikita nyo sa kapaligiran ninyo na nagugutom. Sa needy. Needy ba yung pastor ninyo? Needy yon. Mas maganda pa ang damit nun kaysa sa inyo. Mas maganda pa ang kotse nun kaysa sa inyo. Mas maganda pa ang bahay nun kaysa sa inyo. Kaya sinong pagpapalain ni Almighty Father? Yung mga taong tumutulong sa mga nangangailangan. Kaya babalik tayo sa tatay natin. Dahil lang kung anong utas ng tatay natin, yun ang susundin natin. At yung mga needy, hindi lang yun yung mga tao na walang material possessions. Ulitin ko yun din yung mga tao na yung nangangailangan ng guidance.
Yung mga poor spiritually speaking. Doon lang tayo makakabay sa tatay natin. Manghingi tayo ng kapatawaran sa kanya. Tapos, yung pananampalataya natin, faith, without, ngayon, faith without action is dead, no? Or faith without works is dead. Dito sa may James chapter 2 verse 14 to 26. What does it profit, my brethren, if someone says he has faith but does not have works? Can faith save him? If a brother or sister is naked and destitute of daily food, and one of you says to them, depart in peace, be warmed and filled, but you do not give them the things which are needed for the body, what does it profit? Thus also faith by itself, if it does not have works, is dead. But someone will say, you have faith and I have works. Show me your faith without your work, and I will show you my faith by my works. You believe that there is one God. You do well. Even the demons believe and tremble. But do you want to know, O foolish man, that faith without works is dead? Was that Abraham our father justified by works when he offered Isaac his son on the altar? Do you see that faith was working together with works, and by works faith was made perfect? And the scripture was fulfilled which says, Abraham believed God, and it was accounted to him for righteousness, and he was called the friend of God. You see then that a man is justified by works and not by faith only. Likewise, was that Rahab the harlot also justified by works when she received the messengers and sent them out another way? For as the body without the spirit is dead, so faith without works is dead also. So, pag nagtitiwala tayo kay Almighty Father, dapat yung gawa, lumalabas sa gawa natin, no? Yung pagtitiwala natin kay Almighty Father. Kaya kung babalik tayo sa tatay natin, makikita sa gawa natin to, hindi lang sa salita. Kasi ang mga tao hanggang salita lang pero sa gawa hindi. Humihingi ng tawad kay Almighty Father, pero yung hindi naman ginagawa, yung hinihingi ng tawad niya, hindi naman niya ginagawa yung part niya. Yung resulta ng kanyang pananampalataya kay Almighty Father, hindi naman niya ginagawa, hindi nakikita sa gawa. Kaya sinasabi ni Almighty Father, yet you have not returned to me. Sinasabi mo nag-return ka kay Almighty Father, pero yung sa gawa mo, nakikita ba na bumalik ka kay Almighty Father? Verse 9, I blasted you with blight and mildew. When your gardens increased, your vineyards, your fig trees, and your olive trees, the locusts devoured them. Yet you have not returned to me, says the Lord. Nagpaulan ako ng blight and mildew sa garden mo. Nung naging bountiful or plentiful yung garden mo, yung vineyards mo, yung fig trees mo, tsaka yung olive trees mo, ano nangyari? Kinain ng locust. Pero hindi ka bumalik sa akin, says the Lord. I sent among you a plague after the manner of Egypt. Parang yung nangyari sa Egypt, ganun yung plague, yung famine, pestilence, mga sugat, mga calamities. Ganun yung nangyari sa Egypt, di ba? I sent you a plague after the manner of Egypt. Your young men I killed with sword. Along with your captive horses, I made a stench of your camps come up into your nostrils. Yet you have not returned to me. Pinarusahan na kita. Pinakita ka sa iyo ang aking kapangyarihan, sabi ni Almighty Father. Pero hindi ka bumalik.
Baka sinasabi mo, bumalik kami. Hindi ka bumalik dahil sa gawa hindi mo pinakita kay Almighty Father. Nagsalita ka lang, pero sa gawa hindi mo pinakita. Paano ba sinasabi, you have not returned to me, sabi ni Almighty Father? Yung gawa natin, nakikita ni Almighty Father, yung puso natin, hanggang bibig lang ba? Gusto na ni Almighty Father makita sa gawa natin, hindi lang sa bibig. Dapat yung pananampalataya natin kay Almighty Father, hindi lang sa bibig, may action. Dahil pag may pananampalataya tayo kay Almighty Father, makikita yun, lalabas yun sa pagkatao natin. Verse 11, I overthrew some of you, as God overthrew Sodom and Gomorrah, and you were like a firebrand plucked from the burning. Yet you have not returned to me, says the Lord. Tinapon kita. Parang Sodom and Gomorrah. Nasunog. Or sinunog. Pero hindi ka bumalik sa akin. Verse 12. Therefore, thus will I do to you, O Israel, because I will do this to you. Prepare to meet your God, O Israel. Hindi ka bumalik sa akin. Sinasabi mo, bumalik ka. Hindi ka naman bumalik eh. Ang dami na pinadala ni Almighty Father para matuto tayo ng lesson. Sa salita lang tayo bumabalik, pero sa gawa hindi. Kita niyo Almighty Father ang puso natin. At iba ang tinatawag mong mga pangalan, kaya hindi ka bumabalik kay Almighty Father. Tawag ka ng tawag ng ibang mga pangalan. At ang pagbabalik kay Almighty Father, paano ba pagbabalik kay Almighty Father? Ititigil yung kasalanan. Ititigil ba natin yung kasalanan natin? Kasi baka sabihin nyo, bumalik ako, calamities, bumalik ako. Itinigil ba ang kasalanan? Kasi kung itinigil mo ang kasalanan mo, ibig sabihin, bumalik ka talaga kay Almighty Father. Pero kung patuloy pa rin tayo nagkakasala, hindi tayo bumalik kay Almighty Father. Nanchichismis ka pa rin ba? Hindi ka bumalik kay Almighty Father. Nangingi ka ba ng tithes and offering? Hindi ka bumalik kay Almighty Father. Walang inuutos sa tithes and offering sa Almighty Father, sa Levites lang. Doon ibibigay sa Levites. Ano nga yung mga Levites? Wala silang bahay, no? Ibig sabihin, poor sila. Wala silang lupa. And not just poor in the material things, but spiritually poor. Low moral, mga taong ganon, tutulungan. At 10% lang ba ang ibibigay? Hindi. Buong pagkatao, sabi ni Almighty Father, sabi ni Jesus Christ. Ano nga sabi ni Jesus Christ sa rich man? $10 bang sinabi niya sa rich man? Hindi, magbigay ka ng 10%. Yung ba sinabi ni Jesus Christ sa rich man? Mark chapter 10, verses 17 up to 31.
Now as he was going out on the road, one came running, knelt before him, and asked him, "Good teacher, what shall I do that I may inherit eternal life?" So Jesus said to him, "Why do you call me good? No one is good but one. Bakit tinatawag mo akong good? Isa lang ang good, isa lang, si Almighty Father yon. That is God." Iyan, bakit yung mga leader nyo tinatawag yung Reverend? Most Holiness Reverend. Isa lang ang good. Si Almighty Father lang. Sabi ni Jesus Christ. Tingnan mo yung pagmamahal ni Jesus Christ, si Almighty Father. Humble to Jesus Christ. No? Verse 19, you know the commandments. Alam mo yung mga nasa commandments, di ba? Sabi ni Jesus Christ, do not commit adultery. Do not murder. Do not steal. Do not bear false witness. Do not defraud. Honor your father and your mother. Verse 20, and he answered and said to him, Teacher, all these things I have kept from my youth. Then Jesus, looking at him, loved him and said to him, one thing you lack. Go your way, sell whatever you have and give to the poor, and you will have treasure in heaven, and come, take up your cross and follow me. But he was sad at his word and went away sorrowful, for he had great possessions. Sabi ng bata, simula sa pagka-youth ko, ito na ang ginagawa ko, hindi ako nagko-commit adultery, hindi ako nagmamurder, hindi ako nagnanakaw, hindi rin ako nagsisinungaling o bear false witness. Kasi nungalingan, hindi ako nagsisinungaling. Do not defraud, hindi rin ako nanloloko or nag-scam ng tao. At yung mga magulang ko, nire-respeto ko. Ganon, ibig sabihin niya. Ngayon, sabi niya ngayon, tinignan siya ni Jesus Christ. Looking at him, loved him. And said to him, isa lang ang kulang sa'yo. Di naman alam na ni Jesus Christ kung ano yung kulang sa kanya. Kasi tumingin si Jesus Christ sa kanya at mahal siya. Yung tingin ng may pagmamahal. And said to him, one thing you lack. Isa lang ang kulang mo. Go your way, sell whatever you have and give to the poor, and you will have treasure in heaven, and come, take up your cross and follow me. Ginawa na ba natin to? Iniwan na ba natin lahat? Alam ni Jesus Christ, yung Almighty Father, kung sa puso natin, hindi na importante sa atin mga bagay dito sa mundo. Hindi na natin na pinangahawakan ang mga bagay dito sa mundo. Ano ang gagawin natin? Lahat ng bagay iiwan natin. Ibig sabihin nito, huwag maging swapang. Para magkaroon ng kayamanan sa heaven, real treasure. At come, take up your cross and follow me. Ano yung take up your cross? May mga trials and tribulations ka ma-experience. Accept it. At sundan mo ako. Sabi ni Jesus Christ. Kaya yung buhay ni Jesus Christ dito sa mundo, hindi madali. Anong ginawa ng lalaki? But he was sad at this word and went away sorrowful, for he had great possessions. Nalungkot yung rich man kasi ang dami niyang kayamanan dito sa mundo, mga material things, earthly possessions. Hindi niya maiwan. Ngayon tayo, may iwan ba natin? Kaya ba natin? Sa puso natin, hindi na sa akin importante mga bagay. Naiisip niyo ba yun?
Baka sabihin nyo, wala akong kayamanan naman dito eh. Hindi lahat ng mga bagay, akala niyo kayamanan, kundi ano ba yung mga bagay na pinanghahawakan natin. Na tinitingnan natin na kayamanan natin dito sa mundo. Ano yun? Ang pamilya mo ba? Ang edukasyon mo? Hindi man, nakapag-aaral ako eh. Hindi muna, kailangan muna itong pag-aaral ko. Nakafocus muna ako dito. Ganun ba yun? So, sino ang priority? Si Almighty Father, si Jesus Christ. Dahil ang priority ni Jesus Christ, si Almighty Father. Kaya nga, take up your cross and follow me. Sundan natin si Jesus Christ. Siya yung pattern. Kung ano yung ginawa ni Jesus Christ. Yun ang pattern natin. Nangingi ba siya ng tithes? Hindi, di ba? Siya yung pattern natin eh. Importante, may sinabi ba itong give your tithes to your religious leader? Hindi, di ba? Wala namang binanggit si Jesus Christ. So, bakit ganyan kayo? So, pinanghahawakan nyo pa rin, no? Yung kayamanan dito sa mundo. Yung prestige, yung honor, yung fame, yung power. Pinanghahawakan nyo pa rin. Kaya nakabalik ba tayo sa tatay natin? Ha? Hindi tayo nakabalik. Kasi, may mga bagay pa tayong pinagpahahawakan sa mundo na to. Kaya anong gagawin ngayon ni Almighty Father? Balik tayo dito sa Amos chapter 4. Prepare to meet your God of Israel. Verse 13 of Amos. For behold, he who forms mountains and creates the wind, who declares to man what his thought is, and makes the morning darkness, who treads the high places of the earth, the Lord God of hosts is his name. Si Almighty Father, powerful siya. He who forms mountains, si Almighty Father ang gumawa ng mga bundok, ng mundo na to. He creates the wind. May tao ba nakakapag-create ng wind? Wala. Si Almighty Father. Nakapag-create na ba yung tao ng oxygen? Hindi. Si Almighty Father. Ang galing ng pagkakakreate ni Almighty Father ng oxygen, di ba? Paano nakakreate ng oxygen? Galing sa mga puno. Paano naman mabubuhay ang mga puno? Dahil sa carbon dioxide. Ngayon, bakit natin tatanggalin ng carbon dioxide? Doon para mabubuhay ang mga puno. At pag nabuhay ang mga puno, mabubuhay din tayo. So, bakit natin tatanggal yung carbon dioxide? Sasabihin ng tao, matalino sila eh. Matalino ako eh, tanggal natin yung carbon dioxide. Tinanggal yung carbon dioxide. Pag tinanggal ang carbon dioxide, patay ang puno. Pag patay ang puno, patay ang tao. Walang oxygen. So, matalino ba ang tao? Hindi. Kasi hindi dapat tatanggalin natin yung carbon dioxide. Mga carbon footprints na yan, tanggalin natin. Mamatay ang puno. Pag namatay ang puno, patay din tayo. Nag-iisip ba yung mga tao? Hindi, no? Ba't ganon? So, sinong magaling? Sinong powerful? Si Almighty Father. Yung mga iniisip ng mga tao. Yung iniisip ng mga tao, nag-iisip ba yung mga tao? Hindi ko maintindihan no? Ang lalapitan natin si Almighty Father, He's full of wisdom and knowledge. Siya ang gumawa ng mundo. Kaya siya nakakaalam. Ngayon ang tao, nag-iisip sila, hindi gagawin na tayo ng paraan. Tinatanggal natin si Almighty Father sa mundo.
Hindi niyo matatanggal si Almighty Father. Kayo ang tatanggalin ni Almighty Father. Ha? Dahil siya ang gumawa. He who forms mountains and creates the wind, who declares to man what his thought is. Alam ni Almighty Father, ang nasa puso at isipan natin, kung bumalik tayo sa Kanya o hindi. And makes the morning darkness. Kaya ni Almighty Father na yung umaga madilim. Who treads the high places of the earth. Kaya ni Almighty Father magpunta sa mga highest places of the earth. The Lord God of hosts is His name. Powerful si Almighty Father. Hindi bumabalik ang tao kay Almighty Father. Kahit sabihin sa bibig, pero sa gawa wala naman. Walang pananampalataya kay Almighty Father. So paano? With action dapat. At alam ni Almighty Father ang puso natin. Kaya pinagsasabihan tayo ni Almighty Father. Nababasa natin ng kanyang mga salita. Itong Bible. Siya ang author nito. Para ipaalam niya sa atin na siya yung powerful. Siya yung nag-create ng mundo na to. Para ipaalam sa atin. I-inform sa atin. Dahil nakakakalimot ang mga tao. Dahil ang mga tao nakafocus lang sa kanilang sarili. Hindi nila alam. Hindi alam ng mga tao na dapat ang tingin natin kay Almighty Father. Magpe-pray tayo. Hingin natin ang kanyang tulong, ang kanyang awa. Through the power of the Holy Spirit. Because our Father wants to be worshipped in spirit and in truth. And we must glorify Jesus Christ. Kasi pag ginaglorify natin si Jesus Christ, ginaglorify din natin yung tatay natin na nag-create sa atin. So binibigyan pa tayo ng chance si Almighty Father. Araw-araw may chance tayo. Now na return to our Father. Thank you, and God loves us all so much.